pagdating po sa mga katulad po kung registered po kayo sa Department of Agriculture as farmer, Opo, yung RSPSA libre po yan, ano? libre po yan ibinibigay galing po sa inyong municipal agriculturist. Po, yan po. Mamimili po kayo dun kung anong gusto nyong binhi ang gagawin. Sir, magandang araw po. Ano pong pangalan niyo po, sir? Ako nga pala po si Paul Guzman. Ako po ang trialist po ng Syngenta dito sa Barangay Buklod, San Jose, Camarines Sur. Sir, eto po taniman po ng palay ito, ano? Opo, opo. Ayan. Ano po, sir, yung pangalan, sir, ng company niyo? Syngenta po, Syngenta Philippines Incorporated. So ano po siya, may opisina po kami sa Alabang, Muntinlupa. Tapos dito, sir, sa company nyo, bigyan nyo nga po kami, sir, ng overview tungkol sa company ninyo na Syngenta po, ano? Ang Syngenta po, matatagpuan nyo po ang Syngenta kung saan po mayroong agricultural sa lahat po ng bansa na may or sabihin natin nation. Ano po, so kung nasaan po ang agricultural land, nandun din po ang Syngenta. So ang Syngenta po patuloy po na nagtotuklas ng mga bagong produkto para lahat po ng problema ng magsasaka ay matugunan po namin pagdating sa mga agrikultura. Yan. Ito pong mga palay na nakatanim ngayon, sir, medyo parang ang ganda po, ano? Ilan pong variety yung nakatanim dito, sir, sa sakahan na to? Sa ngayon po, tatlong klase po ng variety ang nandito po sa Learning Center ng Syngenta. Una, 57 NK5017, pangalawa S6003, at pangatlo, ito pong nasa likod ko, inbreed po siya 480. Opo. Ano po, ayan. So pakita nyo po dito sa parting kanan ko at saka sa kaliwa ko, parehas po siyang inbreed. Ayan po. Tapos eto, sir, bigyan nyo nga po kami, sir, ng overview tungkol sa mga sa mga binhi ng Syngenta. Okay po. Tinatanim. Pagdating po dito sa hybrid po ng Syngenta, unahin ko na po yung 5017. Isa po siyang napakasarap ng kanin po ng 5017, malumhok po siya. Pagdating po sa eating quality, nandun na po matatagpuan sa NK5017. Pagdating naman po sa production, kung gusto po ng mas maraming ani, doon na po tayo sa 6003. Opo. Ayan po, yun po yung talagang maani po siya pagdating sa production. Tapos dito naman po, sir, paano po ba dapat alagaan ng binhi o palay na tinatanim ng magsasaka? Ano po yung ma-advise nyo na maaaring makatulong sa kanila para dumami yung kanilang ani? Yan po, so napakagandang tanong po niyan, ano? So ang mas maganda po ang advice ko po sa mga ating mga kapwa na magsasaka na pumili po tayo ng magandang variety po ng binhi na ating itatanim. Unang-una, katulad po ng sinabi ko, ito pong isa sa mga pinakamagandang produkto po ng Syngenta na binhi ay ang 5017 at 6003. So pagdating naman po sa kung yan po ang itatanim nyo, ang i-advise ko po naman, gamitin nyo po yung Syngenta technology para mas marami po ang inyong ani. So kanina po sa aming paglilibot, napatunayan ko po at napatunayan din po ng mga farmer na kapag gumamit po sila ng Syngenta technology o rin sinasabi na POT or Package of Technology ng Syngenta, mas dadami po ang inyong ani. Ayan po. Eto, sir, ano po ba yung mga abono na dapat nilang ilagay o mga kailangan na ilagay ng magsasaka para maging maganda po yung pagtatanim nila at saka marami silang anihin? Ayan po. So napakagandang tanong po talaga. Yan ganyan. Dapat po talaga isa sa pag tayo po ay magsasaka, dapat alam po natin yung mga abono na dapat nating ilagay sa ating palayan. Ano po? Unang-una po, kaya po may tinawag na triple 14, ibig sabihin po siya, complete na po siya, nandiyan na po yung nitrogen, phosphorus at potassium. Ano po? So yung tatlong klase na po yan ang elements na yan
ay yan po yung dapat kailangan ng halaman. Pero pagdating po sa application sa akin pong protocol, unang-una po bago po magtanim or bago pagkatanim po after 10 days, ang una ko pong inilalagay ay nitrogen or yung urea po. Bakit po? Bakit po yun ang inilalagay ko? Wala po siyang kahalo o walang mix. Ano po? Bakit nga po? Yung iba po nagtatanong bakit hindi ko daw mini-mix sa ibang product, sa ibang sa ibang abono. So sa akin po kasi, sa aking pagpalagay o sa akin pong observation, sa aking mga natuklasan na ang nitrogen po, ang function po niya ay para sa dahon. Ano po, mapaganda po yung dahon niya. So, kasi po unang-una, yung dahon po ang pinaka-importante sa ating pananim. Ano po, so kapag magandang dahon, diyan po kasi niluluto yung pagkain ng isang halaman. Dito po nag-a-absorb ng photosynthesis. So kapag maganda po ang absorbing ng photosynthesis at maganda rin po yung pag-absorb niya ng nutrients galing sa lupa, mas maganda po, mabulas po ang katawan ng palay. Pangalawa po, sa pangalawa kong pag-aabono, after 35 days, dito na po ako naglalagay ng 0060. Ano po? Opo. 1620. Dito na po ako naglalagay ng 1620. Ano po? So bakit po 1620? Nandun na po kaya siya tinawag po na 1620. Yung 16 po noon, nandun pa rin po yung urea. So hindi pa rin po nawawala yung urea doon. Or yung nitrogen. So pangalawa po, yung 20 po doon, yun po yung phosphorus. So ano po ang function ng phosphorus sa ating halaman? Ang phosphorus po, siya po ang nagpapaganda po ng ugat, nagpapahaba po ng ugat sa ating halaman para po makapag-absorb pa po siya hanggang sa kailaliman ng lupa. So kapag nakapag-absorb na po siya ng mga nutrients sa ilalim ng lupa, ang tendency po nun, magsusuhi na po siya. Maraming suhi na po ang kanyang ibibigay sa atin. So kapag maraming suhi, ibig sabihin maraming tailors, marami pong bunga, maraming ibubunga po siya. Ganun po. So pangatlo po, pagdating po sa top dress na, pag nagta-top dress na po ako, 0060 na po yung ginagamit ko. Bakit po 0060? Wala na po siyang nitrogen, wala na siya pong phosphorus. Nakapokus na lang po siya sa kanyang pagbunga. Ganun po yung aking protocol sa aking mga tanim dito sa Syngenta Learning. Sir, sa isang hektarya po, mga ilang sako po yung binhi na may itatanim natin? Kapag ang hybrid po ang itatanim natin, 15 kilos po, kasyang-kasya na po yan po sa isang hektarya. Apo. Kapag hindi naman po hybrid, sir? Kapag pag hindi po hybrid or tinatawag po nating inbreed, umaabot po ng 2 sako. Dalawang sako po. Opo. Instead na 15 kilos? 15 kilos. Magiging... Kaya mas tipid po tayo sa hybrid. Opo. Tapos yung isang sako, boss, mga average, magkano yung inaabot niyan sa market? 1.5. 1.5 po isang sako. Opo. Yung hybrid po? So ang 5 kilos po ng aming hybrid, umaabot lang po siya ng 1,700. Yan po yung approximate Yes. value. Tapos, eto sir, ang pagtatanim po ba sir ng palay, ilan po yung days bago maani? Depende po sa variety po na ating tatanim. Yung pinakamabilis sir? Pinakamabilis po katulad po ng nakikita nyo dito, Opo. ang 480, nasa 100 days lang po siya. Opo. Ibig sabihin sir, dun sa 100 days, kasama na yung mula pagtatanim, dire-diretso hanggang sa maani na po siya. Magbibilang po tayo ng kung kailan po ang maturity niya, simula po nang ilapat po natin siya sa lupa. Opo. Doon po tayo magbilang ng kanyang maturity hanggang sa pag-ani. Ibig sabihin po, sa pagtatanim ng palay, doon sa pagpunla, pagtanim mismo sa lupa, doon magbibilang ng one day, first day. Tapos ito po, within 100 days, sa eksaktong 100 days, maaari na siyang anihin. Tapos ang pinakamatagal naman sir na pag-aani is mga ilang days yung inaabot? 115 days po, 115 days. Sir, ngayon nauuso sir yung, di ba, yung klima natin, pabago-bago, biglang uulan, iinit, tapos malakas yung hangin. Ano po yung magiging epekto nito sa mga pananim natin ng mga palay? Kasi po ang ganitong klima po natin na biglang hangin, biglang uulan, so
malaki po ang epekto po nito sa ating mga pananim. Lalong-lalo po sa palay, kung ito po ay nagbubulak pa lang or nagbubuntis pa lang. So ang ina-advise ko po, once na umulan po ng malakas or humangin ng malakas, i-advise ko po na mag-spray po agad kayo ng fungicide. Ayan po, para maiwasan po natin yung sakit ng palay. Ibig sabihin po sir, normal lang talaga sa mga palay yung nagkakaroon ng mga sakit-sakit? Hindi po siya normal sir. So kailangan po natin ma-prevent agad yan. Kasi kapag pinabayaan po natin na magkaroon ng sakit ng palay, almost most of that wala po tayong aanihin. So kailangan po mag-observe po tayo sa ating mga pananim. So kapag ganun po katulad kanina, yung sinasabi po natin na iba ng klima, mas ina-advise ko po sa inyo na mag-spray po agad kayo ng fungicide. Katulad po ng Armory or yung Ortebatap. Ito po sir, Armory o Orbita Ortebatap. Ortiba. Sige po. Ortebatap. Isa po ano siyang, po yung naitutulong nito sa pananim? At safe po ba itong gamitin sa, di ba tayo po, conscious tayo sa mga chemical na nilalagay sa mga halaman? Nakaka-apekto rin po ba to pag ani or hindi? So pagdating po sa ani or dun sa bigas or so dun sa bunga ng ating palay, so wala po siyang epekto. Ang epekto po ng Armory, pinapaganda lang po nito ang dahon, pinapaprolong po niya yung pagkaberde ng dahon. So kapag berde po ang dahon, hanggang sa pagbatok po nung palay natin, may laman. So sinasabi ko nga po, kailangan protektahan po natin sa lahat ng sakit ng palay ay yung dahon ng palay o yung flaglip na sinasabi. Ano po, so pag maganda yung flaglip natin, berde pa po yung flaglip, hinog na po yung bunga. Ibig sabihin, yung parte pong batok ng palay na kulay green pa ay magkakaroon pa po ng laman. At pagdating naman po doon sa Ortebatap, ito po yung nagpo-protection din po sa mga sakit ng palay, at ito po ang ginagawa po nito sa palay ay pinapabigat po nito at pinapakinis ang bunga. Ano po? So kapag makinis ang bunga, mabigat ang butil, ibig sabihin kapag ibinenta po natin, mabigat siya at mas lalaki po ang ating kita. So umaabot po siguro pag gumamit po tayo ng Armory at Ortebatap, aabot po ng 10 hanggang 20% po ang tataas ng ating ani. Sir, approximate po sa isang hektaryang lupa po, mga ilang sako po ang pwedeng maani dyan? O ilang kilo, paano po ba yung measurement ng naani dyan? Pagdating po dito sa sa ating approximate po dito, abot po ito ng mga 200 kabans. Ang ibig sabihin po ng kaban, isako or? Isako po, isang sako. So nag-average po siya ng 55 to 60 kilos per sack. Opo. Ayan. So yun po yung kapag ginamitan po natin ng Armory at Ortebatap. Basta tamang pag-aalaga po sir. Yes, tama po yan. Sir, yung magandang variety, halimbawa yung mga magsasaka gusto nila yung maganda, mabango na bigas. I-recommend ko po dyan, kung ganun po ang gusto nyo, i-recommend ko po yung NK 5017. Opo. Ayan po, yung 18 quality po talaga yan. Opo. So karamihan po sa mga restaurant, yan po yung ginagamit nila. Opo. So, parang serve po sa mga customer nila. Opo. Tapos kapag halimbawa gusto naman sir ng magsasaka yung marami lang silang ani na para yung pangbenta talaga. Ang i-recommend ko naman po dyan ay yung S6003. Ayan po, talagang andyan po talaga yung ani nyo na talagang ini-expect nyo na talagang maraming ani. Opo. So umaabot po siya ng 200 hanggang 210 kabans per hektar. Opo. Sir, sa company nyo po, ano po yung mga iba't ibang mga product na available maliban po dun sa mga binhi na sinabi nyo na, ano pa po yung pwedeng magamit ng magsasaka at makatulong sa magsasaka? So yan po yung napakagandang tanong. Ano po? So available po ang unang-una po ang aming pangkuhol. Simula po umpisahan po natin sa sa pangkuhol. Ano po? So number 1 po na problema din ng magsasaka ay ang kuhol. Andyan po yung Primalex. So meron po kaming pellets katulad po ng TAM. So mga pangkuhol po yan. Pangalawa po, andyan po yung pangdamo, supit. Ano po, andyan yung supit na pangbuto naman po siya ng damo. So importante po talaga sa ating palayan ay walang kaagaw sa nutrients ang ating palay. Ano po? So pangalawa
andyan po yung katulad po yung ginamit ko dito, yung chip. Ano po, ito naman po yung para sa mga damo na buhay na. Ano po, na buhay na. Ano po, yung chip. So pangalawa po, kapag meron na po tayong napansin na mga insektong lumilipad or mga katulad po ng mga worm maggots o yung mga langaw bukid, ayun po yung ginagamit na po natin ay yung alika. Ano po, alika. Sunod po, kapag napansin na po natin na na may mga insekto pa or leaf folder or stem borer, dito ko na po ginagamit yung Bertaco. Ano po, so after nun, after Bertaco, pwede na po nating i-mix yung Armory after 30 days, Armory at saka Bertaco kung may halimbawa leaf folder, para maiwasan po natin yung pagdami ng leaf folder at saka ng stem borer. So ayan po, so after nun, pag magbubuntis na po siya, dito na po natin gamitin yung Ortebatap. Ano po? So Ortebatap, isa po siyang napakagandang fungicide para sa ating pagbunga ng ating palay. Ano po? So pangatlo po, yung huling application po natin para mas mapili po ang pagberde ng dahon, ito na po yung Armory. Ano po? So ayan po, para po maging maganda po ang ating ani, subukan na po natin gamitin ang Syngenta Package of Technology. Sir, ito pong mga product ninyo, saan pwede po sir makabili yung mga katropa natin na magsasaka o related sa agriculture, yung hanap buhay? Ayan po. So, ang lahat po ng product na Syngenta ay matatagpuan o mabibili po natin sa lahat ng agricultural supply. Lahat po ng agricultural supply dito sa kahit saan po dito po Pilipinas, mabibili po natin ang produkto ng Syngenta. Available po yan. Apo. Yung mga pinhi po sir? Ganun din po siya. Ganun din po sa lahat din po ng agricultural supply, doon din po natin siya mabibili. Apo. Pero pagdating po sa mga katulad po, kung registered po kayo sa Department of Agriculture as farmer, Apo, yung RSPSA libre po yan ibinibigay galing po sa inyong municipal agriculturist. Apo, yan po. Mamimili po kayo dun kung anong gusto nyong binhi ang gagawin. Ayan. Pero yung sinasuggest nyo sir, parang mas sigurado na maging maganda yung kanilang ani is yung variety nyo po na yes po, ano po, ulitin nyo nga po sir. Ulitin nyo nga po yung mga variety na maganda. Ito po yung pagdating po sa eating quality at mas marami din pong ani. Inire-recommend ko po na magtanim po kayo ng NK 5017. Kung gusto nyo lang po na mas marami pong ani at kung talagang gusto nyo mas madali kayong masiso, ito po yung for production po talaga. Ito po yung i-recommend ko sa inyo, ang S6003. Sir, maraming salamat po sa pag-share nyo at saka pagbibigay sa atin ng dagdag kaalaman ngayong araw na to. Thank you very much. Thank you po. Sir, magandang araw po. Magandang umaga din po, sir. Sir, ano pong pangalan nyo, sir? Ako po si Gary Colar from Telegrafo San Jose, Camarines Sur. Ilan taon na po kayo, sir? 43 years old na po ako. Ayan. Sir, by profession, ano pong profession nyo, sir? Teacher po ako, sir. Sa elementary po? Yes po. Ayan. Tapos dito, sir, paano po kayo nahilig sa pagsasaka? Simula kasi, sir, yung father ko, dating farmer, at mahilig din akong magsaka kasi meron din kaming lupang sinasaka. Ayan. Tapos ang tinatanim nyo po, sir, mga palay lang? Palay o... po, palay. Palay, minsan po pag walang tubig, nagpapalit kami, halimbawa gulay, ampalaya, talong, upo, yun ang tinatanim namin. Opo. Pero karamihan po, madalas, palay. Ilang beses po kayo, sir, nagtatanim sa loob ng isang taon? 2 beses po, wet and dry season. Base, sir, sa karanasan ninyo, ano po yung magandang variety ng palay o binhi na magandang itanim sa palayan? Base po sa experience ko, sa tagal ng pagtatanim namin, maganda po ang hybrid talaga na ini-introduce ng ibang company. Ng Department of Agriculture, ini-encourage yung mga farmer na magtanim ng hybrid rice. Talagang napatunayan ko, maganda po talaga ang hybrid. Bigyan nyo nga po kami, sir, ng sample. Anong klaseng hybrid po o brand ng hybrid na nasubukan nyo na? Naikumpara ko itong
seeds ng Syngenta, yung S6003 at saka yung NK5070. Opo. Napakaganda ng ani kumpara sa inbreed na Opo. aking itananim nung mga nauna pang taon. Sir, ano pong benefits ng pagtatanim ng ganitong hybrid sa inyo? Ano pong naitulong nito at saka gaano karami yung naani po sa ganyan? Maganda po marami po ang naitulong na benepisyo ng pagtatanim ng hybrids. Una, dumami ang ani. Pangalawa, lumaki din ang aming kita sa pagtatanim ng hybrid kasi marami din ang binibigay na ani sa amin. Kaya lumaki din ang aming kita. Tapos dati sir, sa 1 hektarya, ilan yung naani nyo? Doon sa amin sir, sa aming sinasaka, pag nakakuha ka ng 100, napakaganda na yon. Pero sir, noong magtanim kami ng hybrid, nakakuha ako ng mahigit 100, 150 sacks. Talagang dumoble, halos po sir, dumoble. Opo. Yung 2 hektaryang tinaniman namin, nakakuha ako ng 250 sacks. At yung average ng bawat sako ay umabot po ng 68 kilo per kaban. Ibig sabihin sir, dahil nasubukan nyo na maganda sir yung quality, paulit-ulit yun na talaga yung hinahanap at ginagamit ninyo? Yes po sir, talagang kapag namimigay na yung DA ng binhi, una kong hinihingi, talaga hinahanap, mayroon bang Syngenta, lalo na yung S6003 at saka yung NK5017, kasi yung NK5017 magandang kainin yun pagdating sa tinatawag nating eating quality ng mga lahat ng variety sa mga palay. Opo. Tapos yung isang variety sir naman, yung S6003 po na isang variety ng S6000 ng Syngenta, malakas umani. Yun ang nagustuhan ko sir na itanim. opo, Kung ipagbibenta siya, talagang magusi. Sabi nga maraming ani. Pero naman yung isang variety nila, yung NK5017, marami din, nagbibigay din ng maraming ani. Pero pagdating sa kung kakainin natin ang bigas, pinaka-the best, pinaka-masarap siya, mabango at masarap kainin. Mayroon nga sir sa amin yun. Yun ang nakatago namin palay na kinokonsume o kinakain namin. So, since kailan pa po kayo sir nag-start sa pagsasaka? Nagsimula po ako sir na magsaka 2011 pa. Yun talaga yung kumbaga sarili mo na po talaga yung ano. Aside from sa teaching, yung profession ko, nahihilig din ako sa pagtatanim kahit sa paaralan. Ako ang coordinator ng gulayan sa paaralan. Maganda po pala sir, at least na-share niyo yung experience niyo sa mga sa mga kabataan. Usually sir, sa 1 hektarya, mga ilang sako yung pwedeng anihin? Ano po? Yung medyo maganda-gandang anihan na talaga. Inbreed o hybrid po? Kapag inbreed sir, sinabi ko nga sir kanina, pag nakakuha ka ng 100 na sako sa 1 hektarya, swerte na. Opo. Pero tapos sir, kapag hybrid, kapag hybrid, dumodoble po ang ani. Pinaka-maximum niyan sir, pwedeng umabot ng 200 sacks o hindi naman? Maaring bigyan tayo sir ng 200 plus na ani. From 150 to 200 po pataas. 150 to 200. Mahigit 200 bags. Depende lang sir sa pag-aalaga. Yes po, sir, sa ngayon, ano po yung mga challenges naman sa pagsasaka? Ang mga challenges po dyan, yung mga pagdating sa panahon, yung mga dumating na mga masasamang panahon. At saka yung tubig, tulad nito, tag-init tayo. Dry tuyo. Mahina ang tubig, mahina ang patubig ng irrigation, kaya ito maraming umaaray ng mga magsasaka na hindi naabot ng tubig ang kanilang mga sinasaka. Katulad ko, doon po sa may parte ng tambangan. Pero itong mga bagay na to sir, nasusolusyon na naman, nagkagawa naman ng paraan. Okay naman sir, kung mayroon pong yung bomba, pasak, medyo nga magastos dahil mahal ang krudo ngayon. Pero umaasa pa rin kami sa ulan. Tapos yung caretaker namin, nagbabaka sakali na nag-ano ng patubig sa NIA. Nakakaano naman ng konti. Tapos eto sir, halimbawa may dumaan o dumating na bagyo previously, paano nakakasurvive ang mga magsasaka sa ganyan? May insurance po ba yung mga tanim o ano po yung mga nakakatulong sa magsasaka naman para ma-survive nila yung mga palayan nila kapag may mga bagyo na dumarating? Sa katulad kong farmer po,
Kaya yung may at saka sa ibang mga farmer, ini-encourage sila ng Department of Agriculture na lalo na yung mga ang sinasaka nila ay rehistrado naman sa RSBSA. Kaya simula sa pagkatanim ng palay, kailangan iparehistro sa Department of Agriculture para sa crop insurance, para pag may dumating na mga sakuna, yung mga hindi natin inaasahan na nasisira ang ating mga pananim, meron naman sir binibigay na insurance. Ayan. At isa rin ako sa naka-receive ng insurance, Ayan. bigay ng PCIC. Ayan. Sir, maraming salamat po sa pag-share sa amin ng information at saka dagdag kaalaman. Thank you very much po, sir. Wala na naman po. Thank you po.